tayo sa Talavera, Nueva Ecija. Kapatid na Jerry Caballero at kapatid na Edwin Magdaraog, kasama natin mga panaw. Go ahead, Nueva Ecija. Magandang gabi, kapatid na Eli. Ang itatanong ko po ay isa lang. Sino ang naging saan nakuha ni Cain ang napangasawa niya? Basahin natin ang 5, versikulo 4 ng Henesis. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Marami pa ng anak na lalaki at babae si Eva at si Adan eh. Hindi naman katakata kayo kasi utos ng Diyos kapatid na magpakarami sila eh. Pagkalalang sa kanila ng Diyos, inutusan, magpakarami kayo, magpalaanakin kayo, kalatan ninyo ang lupa, ayon, at inyong supilin. Utos yun eh. Yung pagpapakarami ni Eva at ni Adan eh. Pangunahing utos na tinanggap nila sa Diyos yun. Be fruitful and multiply and replenish the earth sa pagkakasalin sa King James Version. Kaya hindi katakataka na ang Eva at Adan na ito mag-produce ng maraming anak. Sabi nga ng Henesis, nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. Yon. Ngayon, ang tanong ng kapatid, saan nakuha ni Cain ang kanyang napangasawa? Basahin natin ang 3:20 ng Henesis. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Yung palang salitang Eva, ang ibig palang sabihin nun, kapatid, siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. Ibig sabihin, lahat ng tao sa panahon na yon, anak ni Eva yon. Kaya kung tanong mo saan kumuha si Cain ang mapapangasawa, di dun sa mga naging anak ni Eva, maaaring kapatid niya at maaari ring pamangkin niya. Kasi habang lumalakad ang panahon, yung mga anak ni Adan, nagmumultiply yun eh. Pwedeng mag-produce yun ng mga anak. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. Kaya kung halimbawa, 40 anyo si Cain, pwede siyang magkaroon ng pamangkin na 20 anyos. Kasi, kung yung kapatid niya, nag-asawa ng 20 anyos, bago nag-40 si Cain, yung panganay nung kapatid niya na nag-asawa, po pwedeng 20 anyos na yon, pwede niya nang mapangasawa yon. Dalawa lang ang posibilidad. Anak ni Eva at ni Adan at pamangkin ni Cain, pwede niyang mapangasawa. Yun ang pinakamalalapit na pwedeng ma-produce ni Eva at ni Adan eh. Kasi yung mga unang pinanganak ni Eva at ni Adan, pag nag-asawa yon, magiging magiging pamangkin ni Cain yun eh. Pwedeng mapangasawa niya yun. Pwede rin namang mapangasawa niya mismong isa sa kanyang mga kapatid. Nung panahon na yun naman, di naman bawal na magkaasawa ka ng kapatid o ng pamangkin. Bandang huli na lang ipinagbawal ng Diyos yun sa Israel. Kasi nga, nag-umpisa pa lang ang tao noon, wala pang maraming tao. Kaya, ang magiging asawa ng isa't isa sa kanila, yung mismong kanilang mga kamag-anak. At ang ipinagkakamali ng iba riyan, yung sinasabi doon sa Genesis 4:16, ang sabi roon, At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. ang kasaysayan, sabi ng tinulat ni Propeta Moises, nung umalis si Cain sa harap ng Panginoon pagkatapos na siya'y sumpain ng Diyos dahil pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel,
pumunta siya sa lupain ng Nod. At pagdating niya sa lupain ng Nod, nakilala niya ang kanyang asawa at naglihi at ipinanganak si Enoch. Ang pagkakamali nung iba, kung salita diyang nakilala, akala nila ang kahulugan nung nakilala, pagdating sa Enoch, dun lang nakilala ni Cain yung kanyang asawa. Hindi nila alam kung paano ang gamit nung salitang nakilala sa Genesis. Ang gamit nung salitang nakilala, nagkaroon ng pagsisiping, nagkaroon ng sexual intercourse. Pagdating sa Nod, doon nagsiping si Cain at yung asawa niya, at naglihi yung asawa niya, at nanganak at tinawag na Enoch. Ang kahulugan ng salitang nakilala, pagsisiping ng lalaki at babae. Basahin natin ang 4:1 ng Genesis, kapatid na Daniel. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi, at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi. Yung salitang nakilala riyan, nagsiping ang ibig sabihin sa Ebreo. Nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi ng anak. Tapos, yan sa 25, kapatid na Daniel. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa. Ibig sabihin, nagsiping sila uli ng anak ng isang lalaki. Tinawag niya ang pangalan na Seth. Kaya yung kahulugan ng salitang nakilala, ibig sabihin, nagsiping. Ngayon, yung sinabi doon sa Genesis 4, na nung umalis si Cain sa harap ng Panginoon, pumunta sa lupain ng Nod, at nakilala niya yung kanyang asawa, naglihit, pinanganak si Enoch. Ibig sabihin, naganap yung pagsisiping sa lupain ng Nod. Hindi doon lang sila nagkita, hindi ganon. Sana naunawaan mo, kapatid na Michael. Maraming salamat.